Sa iba pang balita, bahagyang bumaba ang level ng mercury sa isang gusali ng Fabella Hospital matapos pahanginan kahapon. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang pinagmula ng chemical spill sa ospital. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rafi, 72 hours o 3 araw ang ibinigay na palugit ng pamunuan ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa fact-finding team para tapusin ang investigasyon sa chemical spill noong Huwebes. Ayon kay Dr. Antoinette Pacapac, ang Media Relations Officer ng ospital, inaalam pa rin kung paano nagkaroon ng mercury spillage sa ikalawang palapag ng property storage building ng Fabella Hospital. Sa ngayon, nagpapatuloy Rafi ang ikalawang yugto ng decontamination process, ang aeration. Matapos simulang pahanginan kahapon ng gusali na nagka-chemical spill, bahagya raw bumaba ang mercury level doon. Pero nananatili pa rin above normal. Kaya itutuloy pa rin ang aeration hanggang sa mga susunod na araw. Ang kaso, Rafi, problema nila ngayon ang masamang panahon dahil sa pabago-bagong ihip ng hangin. Baka raw kasi pumaling ang hangin palapit sa main building kung saan naroon ang mga pasyente. Pag nagkataon, mapipilitan daw ang ospital na maglikas ng mga pasyente. Pero sa ngayon, Rafi, wala naman daw dapat ikabahala dahil on standby ang mga industrial fan ng ospital na kukontra naman sa hangin. Hindi pa rin nagagamit, Rafi, ang PEDSA Department building na nakatayo hindi kalayuan sa gusali na naka-chemical spill. Sa main building muna inilipat ang may 40 pasyenteng nakakonfine doon. Hindi naman daw sila nakitaan ng sintomas ng mercury toxicity. Under observation pa rin, Rafi, ang may 30 personnel naman ng property storage building. Ayon kay Dr. Pacapac, lubhang mapanganib ang mercury exposure. Depende raw sa resistensya ng tao ang epekto nito. Pwedeng pumasok sa katawan ang lason kung nahawakan ng kemikal, nalakap ito o hindi naman kaya'y nalulon. Yan muna, Rafi, ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Maynila. Balik sa'yo. So Julius, nabanggit mo na may nakastandby ng mga industrial fans sakaling humangin dyan. Pero paano nila minomonitor yung ginagawa nilang aeration kung may lumalabas na mercury? Actually, Rafi, hindi tayo pinahintulutang makalapit doon sa mismong gusali kung saan nga nagkaroon ng chemical spill, pero hindi kalayuan doon sa mismong area. Nakita nating on standby naman doon sa lugar yung hazmat team ng Bureau of Fire Protection. Bukod pa dyan, yung mga opisyal nga ng Jose Fabella Center na kung saan naka-alerto sila, Rafi, sa posibilidad nga. Dahil ngayong hangin, tama nga, binabanggit nga kanina ni Dr. Pacapac, mahirap naman talaga itong makontrol at hindi mo makokontrol ang hangin. Pero sinasabi nga nila na nandun sila sa area para tingnan at naka-standby naman yung kanilang mga industrial fan para nang sa gayon ay hindi nga ito pumaling doon sa main building, Rafi. At Julius, gaano kalayo yung mga residential areas dyan na hindi naman sila in danger kapag wag naman sana ay lumakas nga yung hangin dyan sa lugar? Hindi naman, Rafi, in danger yung residential area dito sa may labas nga ng Jose Fabella Memorial Hospital. Katunayan, Rafi, yung ibang mga building ng hospital, normal naman na yung level ng mercury. So wala na raw dapat ipag-alala pa. Sa ngayon talaga, Rafi, yung tinututukan nila yung mismong building lang kung saan nagkaroon ng chemical spill, Rafi. Okay, maraming salamat, Julius Segovia.